Ang alamat ng limang pandama. Pakinggan natin itong ating kwento tungkol sa limang uri ng pandama. Ito ang magkakaibigan na sina ilong, dila, kamay, tenga, at mata. Sila ay magkakaibigan. Mayroon din silang iba't ibang katangian. Si ilong ay may katangian na makaamoy. Si dila ay may kakayahang matikman o malasahan ang mga pagkain. Ang dalawang tenga ay may kakayahang makarinig. Dalawang kamay ay may kakayahang makadama at ang dalawang mata ay may kakayahang makakita. Isang araw ay biglang naisipan ni Mata na mamasyal. Siya ay namamangha sa kanyang mga nakikita sa paligid. Hanggang biglang lalaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mayroong isang nilalang na taglay ang wangis nilang magkakaibigan. Mayroong itong mata, tenga, ilong, dila, at kamay. Siya ay namangha sa kanyang nakita. Ngunit napansin niya na bagamat ito ay may mata, ay tila hindi ito nakakakita. May ilong, hindi nakakaamoy. May tenga, ngunit tila hindi nakakarinig. May dila, ngunit tila ito ay walang natitikman o nalalasahan. Kaya, naisipan niyang ikwento sa kanyang mga kaibigan ang kanyang nakitang nilalang. Nang bumalik si Mata sa kanyang mga kaibigan, ay nagkaroon sila ng pagpupulong. Naisipan nila na ibahagi ang kanilang mga katangian sa natatanging nilalang. Kaya naman, ito ay kanilang pinuntahan. Nang mapuntahan nila ang natatanging nilalang ay tuluyan nga nilang ibinahagi ang kanilang mga katangian. Hanggang sa lumipas ang ilang mga taon, ang natatanging nilalang ay lumaki na nakakakita, nakaririnig, nakakadama, mayroong panlasa at nakaaamoy. At yan ang alamat ng ating limang pandama. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!